Alam mo, swerte-swerte ka sa'yo. Basta huwag mo ako iiwan, Oo, pangako. Tol, tagay na tol. Wala niya naman pare, nandito ko na nga sa pamamahay ko. Ako pa magtatagi sa sarili ko. Hindi mo talaga niya. Ayos! Ayun ba yung mga natutunan niyo sa eskwelahan? Ano ba yan? Tumal ngayon. Wala na naman akong papakain ko sa mga anak ko. Sadyan po, Saan po kayo? Marga Street po. Sige, sakay na po. Manong, ito na po yung Vargas Street. Sige po. Magkano po, 20 lang po. Bakit, 50 to, Kuya, wala akong barya. Kalalabas ko lang kasi. Ay, hindi, okay lang po yan. Sigurado Apo. ka. Maraming Sige po. salamat ah. Hindi pa ako palakad-lakad ah. Dito nga kaya talaga yun? Teka, anong street na ba to? Manade? Dito nga yun. Uy, sakto na tao. Yeah? Bakit, ano yun? Maistorbo ko po sana kayo ng saglit. May tatanong lang po ako. Taga rito po ba si Rina, kung kakilala niyo po? O bakit may nanap? Kapatid na po ako. Kapatid ka niya? Oo, doon, makikita mo yun. Andun yun sa kanto, nagsa-sidecar. Sa sidecar? Oo. Sige ba, salamat po ah. Sige. Ingat ka doon, ha? Ay, salamat. Naka ₱100 na rin ako. Total, maaga pa naman. Makakarami pa ako niyan. Teka, si ate to ah. Ate? Uy! Baldo, kamusta ka na? Ate, kamusta? Ito. Teka, parang napapabayaan mo na yung sarili mo ah. Wala eh. Wala mo naman trabaho ko. Sidecar na lang ako. Bakit? Bakit sidecar? Wala eh. Kaya ako lang mamumuhay sa mga anak ko ngayon. Eh di ba, tapos na sila sa pag-aaral nila, graduate na silang dalawa? Oo. Wala nang nangyari. Eh wala eh. Yung lalaki ko, ang inaatupan, puro barkada. Yung babae naman, pakikipag-boyfriend. Diyos ko naman ate. Bakit naman nagkaganyan landas ng mga bata na yan? Iwan ko nga eh. Yung may tsura mo, Teo. Hindi ko yung ate ko na nakilala ko na fresh eh. Tapos ngayon parang... At, asan ba yung mga anak mo na yan, ate? Andun sa bahay. Gusto kong kausapin. Pwede mo ba akong samahan? Tol, tagay na tol. Wala niya naman pare, nandito ko na nga sa pamamahay ko. Ako pa magtatagi sa sarili ko. Alam mo, swerte-swerte ka sa'yo. Basta huwag mo ako iiwan ah. Oo, pangako. Baldo, baka naman sakta mo yung mga anak ko. Ate, hindi ko sasaktan yung mga anak mo. Pagsasabihan ko lang para matauhan yung mga yan. Mga nasa tamang edad na yun eh. Ayos! Ayun ba yung mga natutunan niyo sa eskwelahan? Teka nga lang, ba't ka nangingilam? Hindi mo ba ito nakikilala? Ba't sino ba yan? Sa tito mo, kapatid ko yan. O ano naman meron kung kapatid mo siya? Tsaka ba't siya naman yung alam sa amin? Baka hindi nyo alam, kaya kayo nakapagtapos dahil sa kanya. Siya ang nagpaaral sa inyo. Paaral. Bakit? Anong ginawa niyo sa buhay niyo? Ha? Ayun na nga eh. Tapos kami, ganito lang buhay namin. Eh, kasalanan niyo! Yung mga diploma kayo ah! Bakit di niyo gamitin? Yung nakinawa sa mama niyo? Alam mo, hindi ganyan yung itsura ng ate ko na yan. Pero, sa sobrang pagod na ginagawa sa inyong dalawang magkapatid, tignan mo, napabayaan niya sarili niya. Ikaw, bilang isang panganay, anong nagawa mo? May napatunayan ka na ba? Para unahin mo yung anak vision na yan? Ikaw, bunso ka, di ba? Kababae mong tao, Say.
Masinatupag mo yung boyfriend na yan. May balak ka na ba mag-asawa? Wala ka bang balak bumawi sa mama mo? Ano ginagawa niyo sa buhay niyo? Dahil pa kayo ng mga hindi nakapagtapos eh. Madidiskarte, nakakatulong. Total, nagkakanya-kanya na rin naman kayo. Mas mabuti siguro kung kukunin ko na to si ate. Ako nang bahala sa kanya. Tika, tito. Sa totoo lang, hindi pa namin kaya nang wala si mama eh. Kasi nga, asa magulang kayo eh. Wala kayong sariling mga diskarte. Tito, pasensya na din po kayo kasi hindi na din po namin namamalayan na nandito na po kami sa sitwasyon na to. Tsaka, ma, pasensya ka na din ah. Alam ko naman na pagod ka na eh. Dahil lahat kami sa'yo na umaasa. Sana tito, mapagbigyan niyo pa po kami ng sa pagkakataon para hindi po mawalay sa amin si mama. Opo, tito. Pasensya na rin po. Tama po kayo. Ako yung panganay pero ako pa mismo yung mag-aano sa bisyo na to. Pasensya na po talaga kayo. Alam nyo, hindi ko naman masisisi talaga kung ano yung naging buhay niyo. Pero sana, naisip niyo na bago tayo magkakanya-kanya, tulungan natin yung pamilya natin, lalo yung magulang niyo. Alam nyo, wala rin ako sa ganitong sitwasyon na to kung hindi ako tinulungan ni ate noon. Kaya gusto ko makabawi sa inyo. Ayoko masayang yun dahil ako hindi ko sinayang kung anong hirap na ginawa sa akin ng ate ko. Kaya habang kasama natin ang ating mga magulang, suklian natin ang kanilang mga paghihirap at sa mga taong handang tumulong sa atin, galangin natin at respetuhin at pasalamatan. Magpatuloy lang tayo sa ating mga pangarap, lalo na kung meron naman tayong pinag-aralan. Maraming salamat po sa inyong